Magandang umaga po, mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Jeremiah chapter 13. Ito ay ang pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa paksa na pinamagatang po The Defendable Word for a Dangerous World. At ito po ay halaw sa mga piniling talata sa aklat ng Jeremias. Isang talata lang ang ating babasahin ngayon. Jeremiah chapter 13, verse 23. Jeremiah chapter 13, verse 23. At aking pong babasahin ito sa Tagalog na Biblia. Mababago ba ng taga-Ethiopia ang kanyang balat? O ang leopardo ang kanyang mga batik? Kung gayon ay makakagawa rin kayo ng mabuti, kayong mga sanay gumawa ng masama. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong salita. Bigyan mo kami ng liwanag upang lalong makita namin ang koneksyon ng mga katotohanan ito sa aming personal na buhay. Ang Espiritu Santo ang aming maging guro ngayon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating panahon ngayon ay maraming mga tao ay nag-iisip na madali nang baguhin ang maraming bahagi ng ating pangangatawan. Hindi ba? Meron tinatawag ngayong makeover. Yung makeover, ito yung pagbabago ng itsura ng isang tao sa pamamagitan ng maaaring simpleng make-up na gagawin sa kanya, yung artistic make-up, o yung tinatawag natin cosmetic surgery, o siguro narinig nyo na yung gastric bypass surgery. Iyan yata yung ginawa doon sa isa sa mga senador natin, kaya bigla siyang pumaya, na yung pong kanyang small intestine ay inarrange, may pinutol at pagkatapos ay may idinugtong para yung pagkain na pumapasok sa kanya ay hindi masyadong magkakaroon ng matinding epekto sa kanyang katawan. Meron na pong ganyan para hindi ka tumaba. No? May rearrangement and reconnection na ginagawa sa intestine upang walang reaction ito masyado sa ating pangangatawan. Meron din plastic surgery na pwedeng baguhin ang itsura ng mukha mo. Kung gusto mo maging kamukha ni George Clooney o ni George Gomocas, pwede na yan sa plastic surgery ngayon. Meron din tinatawag na abdominoplasty or tummy tuck, na kung saan yung tummy daw natin, kapag dumaan ka sa ganong klase ng pamamaraan, ay magiging permanently flat. No? Hindi na, no? Magiging flat na yan. Kahit na ikaw ay tabain, o kung ikaw naman ay, siyempre, pag nagbubuntis, o nanganganak, diba? Mayroong talagang bilbil na yan. No? Pero, yan ay magiging permanently flat. At isa pa, nakakagulat mga kapatid, sa recent study ngayon, ay yung pong, di ba, madalas naririnig nyo yung your DNA is your destiny. Eh, hindi na daw totoo ngayon yan. Sapagkat ngayon ay mayroong pag-aaral na hindi na immutable o fix ang ating DNA. Sa isang makabagong siyensya na kung tawagin ay the science of epigenetic, napatunayan ng ating mga DNA daw ay pwedeng mabago sa pamamagitan ng mga lifestyle natin. Di ba? Kung paano ka namumuhay, kung paano ka kumikilos, ano yung klase ng kinakain mo, anong disiplina na ginagawa mo, ay pwedeng bumago ng DNA mo. Nakakagulat yan, ano? Di ba sinasabi natin, paano mababago yung DNA? By the way, yung DNA natin, yun yung genes natin. Di ba meron tinatawag? No? Siguro, yung mga sasabihin ko rito ay mga nabasa ko. Ano? Hindi naman talaga ako eksperto rito. Kung meron kayong gustong tanongin dito sa mga nag-aaral ng biology. No? Siguro tanongin niyo si Kemper. No? Yung pong genome, di ba? Yung genome natin, iyon yung chromosome na galing sa ating mga ancestors. Meron tinatawag ng epigenomes. Ito yung epigenetic. Yung epigenomes naman, ito yung mga cellular materials na nasa taas ng ating mga genomes. So, iba yung genome, so yung genetic, at iba yung
epigenomes, ito yung ating yan yung epigenetic. Yan yung nag-aaral ng mga epigenetic, yung cellular, yung mga himaymay na nasa taas ng ating mga genomes. Now, binabanggit ko lang ito para makita natin yung kung gaano pinaliliwanag ito ng science ngayon. At sabi nila, sa pag-aaral ng mga scientifico, yung genomes daw natin, ito yung hardware, kumbaga, sa isang computer. Samantala yung epigenome, ito yung software na nagdidikta o nagsasabi kung ano ang dapat gawin ng computer. So, pero di ba, mayroong hardware, yung ating computer, yung hardware, at mayroong software, yun ang nagdidikta. Yung epigenomes daw, kapag naging maayos ang disiplina mo rito, yung klase ng pagkain mo, kung ano man, pwedeng baguhin ito yung genome mo, yung genetic mo, kaya pwedeng magbago ang DNA. So sinasabi nila na, halimbawa, nasa genetics na ninyo, nasa genes na ninyo, yung mga tao na lahi na nagkakaroon ng sakit ng cancer, pwedeng hindi ka maapektuhan yan kung babaguhin mo ang estilo ng pamumuhay mo. Babaguhin ng epigenomes, yung genome mo, para hindi ka maapektuhan nung nasa genes ninyo, nasa lahi ninyo, nasa dugo ninyo, na nananalaytay na mayroong mga sakit na cancer. Hindi ko alam kung gaano ito katotoo o gaano ito napatutunayan talaga ng siyensya. Totoo mga kapatid, ng ating katawan, no, ay pwedeng baguhin. Totoo yan. Yung DNA, sabi ng iba, ay pwede rin baguhin sa pamamagitan ng human technology at lifestyle, pero ito hindi totoo. Ang kondisyon ng ating puso ay hindi kayang baguhin ng isang tao o ng sinumang teknolohiyang meron tayo dito sa mundo. Ang Biblia ay nagsasabi ng maraming pagkakataon na ang puso ng tao ay masama, na ang puso ng tao ay depraved. Hindi niya kayang baguhin ang kanyang puso. Si Ezekiel, sinabi niya, Ezekiel chapter 36, verse 26, inihalin tulad niya ang puso ng tao sa isang bato. Bato daw ang puso ng tao, na kung hindi babaguhin ng Diyos na maging laman, ito ay mananatiling bato. Sa Jeremiah chapter 17, verse 9, paborito na ang iba yan, ang talatang ito, ang puso ng tao ay mandaraya, deceitful above all things, and desperately sick. Na maging ikaw daw mismo, na nagtataglay ng puso na yan, hindi mo ma-discern ang totoong katatayuan mo at kalalagayan mo. Furthermore, sabi ng Biblia, ang puso ng tao ay masama. Si Jesus, ang kanya tinutukoy dito nung siya nagsasalita, yung mga Pariseyo, sabi niya, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Matthew 12:34. And therefore, brethren, no amount of technology or human wisdom or human determination or personal discipline can change man's bad condition. And it takes the supernatural intervention of God to change our condition for us to be accepted in the presence of the Holy God. Kailangan ng pakikialam ng Diyos. Kailangan ng pagkilos na makapangyarihan ng Diyos sa puso ng isang tao upang ito'y magbago at upang siya maging katanggap-tanggap sa presensyang banal ng Diyos. Dito po sa chapter na ito, makikita natin ang katotohanan yan na sinasabi ni Jeremiah. Alam niyo, halos sa lahat ng kapitulo ng aklat ng Jeremias, ay makikita natin yung panaghoy ni Jeremiah sa kasamaang lumalaganap sa kanyang bayan. Nakikita niya rin ang paghatol na tiyak na darating sa kanyang bayan sa pamamagitan ng mga taga-Babylonia. Nakita niya ang parusa na mangyayari sa kanila. Ang mga tao ay patuloy sa paggawa ng kasamaan. Ang iba nga,
Gumagana pa rin ang mga tungkuling pangrelihiyon. Ginagamit pa rin ang pangalan ng Panginoon. Ngunit hindi na ito ginagawa dahil ito ang idinirikta ng kanilang puso. Ginagawa nila ito bilang isang ritual. Ginagawa nila ito bilang bahagi ng kanilang kasanayan at hindi dahil mahal nila ang Panginoon. At pagdating dito sa kapitulong ito, lalo na sa verse 23, ay ipinakita ni Jeremias ang ugat ng problema ng tao. Ang ugat ng problema ng tao ay ang kanyang kalikasan. Ang kanyang makasalanang kalikasan. Kaya ang nais kong dalhin mensahe ngayong pong umaga, halaw sa mga sa talatang ito na ating pong binasa, ay ito. No transformation without God's intervention. No transformation without God's transformation. Wala pong totoong pagbabago na mangyayari. Hindi totoo yung nasa tao yan. Hindi totoo yung nasa pagsisikap mo yan para mabago ang buhay mo at ang puso mo at ang kalalagayan mo sa harapan ng Diyos. Kung hindi makikialam ang Diyos, kung hindi gagalaw ang Diyos sa puso ng isang tao, walang totoong pagbabago. Dalawang bahagi po. Unang-una, man's bad condition analogized, and then man's bad condition addressed. Now, let me say at the outset, kasi binanggit dito sa verse 23 yung taga-Ethiopia, mga taong maiitim yan, di ba? Mga Africans, no? Na sila ay may mga maiitim na balat. Let me say at the outset, na yung pong analogy na ginawa rito ni Jeremiah patungkol sa isang Ethiopia na maitim ang kanyang balat, hindi po siya nagpo-promote dito ng racism. Baka kasi isipin ng iba sa inyo, ito ang talata para sa racism. Noong late 19th century in America, meron tinatawag na mga extremist group na kung tawagin ay Ku Klux Klan. Narinig niyo na ba yan? Ku Klux Klan. KKK. Kung paano meron tayong KKK dito na noong panahon ng revolusyon, meron silang Ku Klux Klan. Ito po ay grupo ng mga extreme white American. Ang kanila pong hangarin ay to promote the so-called white supremacy. No? White supremacy. Gusto nilang ipakita na ang talagang supreme ay ang mga taong puti. At alam niyo, ginagawa nila, tiniterrorize nila ang mga itim. Yung mga Black American. Ang iba doon, pinapatay nila. Yan ang mga membro ng Ku Klux Klan. I can still remember, meron tayo rito dating American attender sa church natin. Ang pangalan is Dwayne Garlock. Ayaw ko naalala na iba sa inyo. Si Dwayne, inatake sa puso. At namatay sa loob mismo na sasakyan ko. Habang dinadala ko sa ospital, ano? So, hindi ko siya makakalimutan. Pero alam nyo, nung si Dwayne ay, kasi nag-Bible study ako sa bahay nila, inamin niya sa akin, sabi niya, yung tatay daw niya, deacon ng kanilang church sa South Dakota. Pero member daw ng KKK, Ku Klux Klan. No? Kasi marami rin doon na mga mismo nagsasabing mga Kristiyano ay naniniwala sa tinatawag na white supremacy at yung mga itim ay dapat ma-wipe out yan. At ginagamit nila itong talatang ito. Jeremiah chapter 13 verse 23, nung sabihin niya rito, mababago ba ng mga taga-Ethiopia ang kanyang balat? Now, mga kapatid, naniniwala po ang maraming komentarista ng Biblia, at maging ako rin, na hindi po ine-express dito ni Jeremiah ang kanyang paglaban o yung tinatawag na disgusto sa mga taong itim. In fact, si Jeremiah mismo ay merong kaibigang isang itim na tao na taga-Ethiopia na ang pangalan niya ay Ebed-Melech. Si Ebed-Melech ay isang tao na kung tawagin ay Ethiopian eunuch, at noong si Jeremiah po ay itinapon sa isang malalim na balon na puro bura, no? Nung malaman ito ni Ebed-Melech, lumapit siya sa Haring Sedekiah at siya mismo ang nakiusap na
na huwag namang parusahan ng ganito ang dakilang propeta. At dahil sa kanyang pakiusap, sabi ni Zedekiah, o sige, magsama ka ng mga kasamahan mo at kuhanin niyo si Jeremiah doon sa kanyang kalalagayan. At siya mismo ang gumawa ng paraan, kumuha siya ng mga damit, at pagkatapos ay inihuhos niya yung damit na yan doon kay Jeremiah hanggang sa maiahon niya si Jeremiah doon sa isang malalim na balong, walang tubig at puro bura. Makikita niyo yan sa Jeremiah chapter 38. So, ibig sabihin, si Jeremiah mismo ay mayroong malapit na kaibigan ng isang taong itim na taga-Ethiopia, kaya hindi ito isang racist verse para sa kanya. Ang ginawa rito ni Jeremiah, ginamit niya ang itim na balat ng mga taga-Ethiopia, no? Para i-illustrate kung ano ang kalalagayan ng isang taong makasalanan sa harapan ng Diyos. Jeremiah is not racist, rather he used the skin color of Ethiopian to illustrate the man's sinful state. Yung pong tanong dito ay isang rhetorical. No? Pag sinabi pong rhetorical question, ang sagot obvious. No? Hindi ka na mag-iisip kung anong sagot. Ang sagot yan, maaaring yes or no lang. Ang tanong nga ay ganito, mababago ba ng taga-Ethiopia ang kanyang sariling balat? O ang leopardo ang kanyang mga batik? So of course, alam na natin ang sagot dyan. The obvious answer is no. No way. At gayon din, ang makasalanang tao. Ang tao, hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Hindi niya kayang baguhin ang kondisyon ng kanyang puso. Wala siyang kakayanan na baguhin ang kanyang kalikasan. Yan ang katotohanan. At maaari yan din ang nararamdaman ng marami sa atin dito. Bakit hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mong gawin? Ay dahil hindi mo talaga kayang gawin sa iyong sariling paraan. Sapagkat ang ating puso ay makasalanan, ang ating pagkatao ay may masamang kalikasan, kaya nga hindi natin kayang baguhin ito sa ating sariling paraan. May tatlong bagay na gusto kong banggitin patungkol sa pagiging matinding kalalagayan ng kondisyon ng tao. Unang-una, he is morally bad. This is one of the mainstream of biblical teaching. Genesis chapter 6 verse 5. Sabi roon, at tumingin ang Panginoon sa mga tao at ang nakita niya ay puro kasamaan sa mundo. At ang bawat hangarin ng puso at ng isip ay patuloy na masama. Meron bang tao na maituturing nating morally good kahit isa o dalawa man lamang? Sabi ng Romans chapter 3 verse 10, no, no one is righteous. No, not even one. Walang matuwid. Wala kahit na isa. Pero alam niyo yung pinakamatindi rito, mga kapatid, ang tao, bagamat siya ay nagtataglay ng kapangyarihan sa larangan ng kaisipan, ibig sabihin, pwede siyang maging isang matalinong tao, pero siyang intellectual power, na kaya niyang makaunawa at makalikha ng mga dakilang bagay, malinaw sa Biblia na wala siyang kakayanang espiritual na maunawaan ang mga bagay ng Diyos na magdadala sa Kanya sa kaligtasan. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. The natural person does not accept the things of God that will lead him to salvation. That does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Sabi ng isang great theologian in the 19th century na si A.A. Hodge, referring to the sinful state of man, its essence is the inability of the soul to know, the inability of the soul to love, or to choose spiritual good. And its ground exists in that moral corruption of soul, whereby it is blind, it is insensible, and totally averse to all that is spiritually good. Man is morally bad. Pangalawa, man is incurably bad.
The massive idol of our time is the thinking na pwedeng mabago ng tao ang kanyang sitwasyon, ang kanyang buhay, ang kanyang pag-ugali at katangian, at ang kanyang lipunan. Yan ang madalas na nakikita natin. Yan ang idolo ng marami ngayon. Yung pagbabago. Kaya mong baguhin ang lahat sa iyong sariling paraan, sa iyong sariling pag-iisip. At ito totoo na maraming pagbabago na pwedeng gawin ng tao sa kanyang katalinuhan. No? Ano pa, may mga bagay na dati hindi mo naisip na mangyayari, ngayon ay nangyayari na. Hindi ba? Pwede mong kausapin na mabilis ang isang kaibigan o kamag-anak o mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Sa oras na ito na hindi katulad noong araw. Noon, kung gusto kong magpadala ng mensahe, kailangan mo ng telegrama. Ngayon wala ng telegrama ngayon. Text na lang. No? Ando na kagad ang mensahe na gusto mong sabihin. Mabilis. Ang pagpatindi ang pagsulong ng teknolohiya. Pero kung atin pong bibigyang pagsasalarawan ang turo ng Biblia patungkol sa kalalagayan ng tao bilang makasalanan, na pwede natin siyang ihalin tulad sa isang tao na nakasakay sa isang malaking barko. At nandun siya sa isang special cabin, no? Na mayroong komportableng kama at mayroong high-tech na television, mayroong masasarap na pagkain, at mayroon din tinatawag tayong lahat ng klase ng amenities na-i-enjoy niya. Pero yung barko na yun ay unti-unting lumulubog sa karagatan ng Atlantiko. At hindi kaya baguhin ang kanyang kalalagayan, ng kanyang katalinuhan, ng kanyang surrounding at ng kanyang sitwasyon kung sino man siya, na ang kanyang kalalagayan ay patungo sa paglubog. Di ba? Sa inyo, yung mga sumasakay madalas ng aeroplano, di ba pag sa overseas, meron tinatawag na economy class At saka, ano isa? Business class. Yan. Di ba? Pagka kayo hindi naman ako nakasakay sa business class. Kaya mahal doon. Nung pagsasakay ka sa business class, alam niyo mga nasa business class, yun yung unang-unang nakakapasok sa aeroplano. Pagka daan dyan ang aeroplano, papapasukin na kayo, sila, diretso na sila kagad doon. No? At masarap ang upuan nila, nahihiga yung upuan nila, hindi katulad ng mga upuan sa economy. Nahihiya kang gumano din. Yung nasa likod mo, di ba? Masarap, nakakahiga sila roon, iba yung pagkain, pagkatapos, pagka nag-land na ang aeroplano, sila ang una rin pwede bumaba. So, special. Pero, isa na yung iniisip ko, no? Pagka ako, nung huling sumakay ako, dadaan kami doon sa lugar na may mga, nandun yung mga business ka, dadaan muna kami doon. Nakikita ko yung sitwasyon nila Pero, mababago ba ng kanilang kalalagayan kung sakaling yung aeroplano ay magkaproblema sa ipapawin? Mababago ba ng kanyang pagiging business? Business class kami ang unang maliligtas. No? Kami ang unang dapat makarating doon sa lugar na pupuntahan namin ng ligtas. Kung kayo mapahamak, economy muna mo. Gano'n. Parehong kalalagayan. At kung magkaroon ng problema, at ito'y magkaroon ng crash, siyak-tiyak na walang pipiliin sa sino mang sa pasahero na yun kung sino ang dapat maligtas. Can an Ethiopian change his skin? Or leopard change his path? That cannot be done. Pwede siyang maligo ng bleach. No? Pwede niyang i-bleach ang kanyang katawan pero walang pagbabago. Pwede mong i-trim o gupitan o ahitin ang balahibo ng isang leopardo, ngunit ito'y tutubo at kasama ng kanyang mga baki. Bahagi ito ng kanyang kalikasan. Gayon din ang isang taong makasalanan. Hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili, ano man ang kanyang edukasyon. Hindi kayang baguhin ang kalalagayan ng kanyang puso ng dami ng pera na kanyang kinikita. Hindi kayang baguhin ang kanyang puso ng involvement niya sa mga religious activity, o pagiging pilantropo, o pagdalo sa church every Sunday, o pagpa-participate sa mga ordinansa at mga gawain ng iglesia, bagamat ang lahat ng yan ay mabuti. Man is incurably bad. Pangatlo, man is habitually bad. Sabi rito, sa verse 23, mababago ba ang taga-Ethiopia ang kanyang balat o ang leopardo ng kanyang bati? Kung gayon, ay makagagawa rin ba kayo ng mabuti? Kayong sanay. Ginamit sa English ay accustomed.
sanay sa paggawa ng masama. Accustomed to do evil. Ewan ko lang kung na-obserbahan nyo yan sa inyong sarili. At magiging totoo kayo sa inyong assessment. Na tayo po, mga kapatid, inconsistent tayo sa mga bagay na dapat sana consistent tayo. Diba? At consistent naman tayo doon sa mga bagay na dapat inconsistent tayo. Pansin niyo ba yan? Halimbawa, dito sa bansa natin, pag mayroong bomb threat, sigurado ang higpit ng mga gwardiya sa mall, sa mga establishment, talagang binubulat-lat yung ano mo, yung bag mo no? Inakap-kap ka, pero unti-unti yan, pag lumipas ng araw, wala na. Wala na. Isa titingnan nila, akala mo may nakita, no? Okay. Diba? Very lousy na. Kaya minsan, sinusubukan ko yung gwardiya pag pumapasok ako sa mall, binubuksan ko yung yung bulsa ng aking knapsack. Okay na. Tignan nyo? Inconsistent tayo sa mga bagay na mabuti, tama, at nararapat. Inconsistent tayo doon. Inconsistent tayo sa exercise. Di ba? Yun ang tama. Inconsistent tayo sa diet. Yun ang tama. Mas marami, pag nagda-diet, mas maraming, ano ba tawag doon, Johan? Ano? Cheat day. Every day is cheat day. Inconsistent tayo sa church attendance. No? Di ba dapat lagi tayo na sa worship service pag Sunday, inconsistent tayo. Inconsistent tayo sa mga bagay na dapat ay consistent tayo. But we are mechanically consistent. Saan? Sa pagiging vain. Bato-bato sa langit. Tamaan, huwag magalit. Tamaan siya na nga. No? Sa devotion natin. Sa paglilingkod natin sa Panginoon. At alam niyo ba, ang ugat ng lahat ng yan, yung ating sinful condition. Hindi dahil yung sitwasyon. Hindi dahil marami nangyari. Hindi dahil marami kang problema. Kundi ang makasalanan ng Diyos. Si Spurgeon, in-illustrate niya yung awful force of evil habit of man in this way. Sabi niya, ang kasalanan daw, parang ano yan kung paano ito nagiging habitual, parang daw kasi yung, kaya tayo natatrap, parang sa una, parang cobweb, yung mga sapot. Sapot, di ba? Yung sapot, kaya mong pawiin yan. Sabi ko, madali lang yan. Pero hindi mo pinawi, yung sapot, nagiging sinulit. Yung sinulit, mahirap pawiin yun, pero kaya mo nang putulin yan. Di ba? Pero hindi mo pinutol, naging lubid. No? Mahirap-hirap na. Pero pwede pa rin makawala. Pero sa susunod, dahil hindi mo nga pinutol, naging bakal. Sunod, nakakulong ka na sa kulungan. Sa rehas nakakal ka na. Hindi ka na makawala. No? At sasabihin mo, hindi na ako makaalis! Hindi na ako makawala! I cannot get out! Sabi ni Spurgeon, the sad thing is that man in a cage of his own making. Spurgeon further said, beware that evil habit is a dreadful thing. He who yields to an evil habit is preparing himself for the bottomless pit. Kaya mag-ingat tayo, yung mga pa-late-late natin, yung mga pa-absent natin, susunod yan. Dadalasan mo na yan, susunod wala ka na. Susunod na sa mundo ka na. Susunod makunat ka na. Susunod pag kinakausap ka na sa mga bagay ng Diyos, wala ka ng pakialam. Ang susunod, patungo ka na sa bottomless pit. Sa walang hanggang. Man's bad conditions addressed. We ask this question, can Ethiopian change his skin? Of course, the answer is no way. You know why? Because the real problem is not the skin, but the heart. And he has no power to change his heart. Pero kung ito ang tanong, mga kapatid, ulitin ko iba yung tanong na, can Ethiopian change his skin? Pero kung ang tanong ay ganito, can Ethiopians skin be changed? Ang balak ba ng isang Ethiopia ay pwedeng mabago? Iba yung kanina,
Kaya bang baguhin ng isang Etiope ang kanyang balat? Hindi. Ang balat ba ng isang Etiope ay pwedeng mabago? O siguro more specifically, dahil ito'y tumutukoy talaga sa puso eh. Kung ang puso ba ng isang Etiope ay pwedeng mabago, ang sagot niyan ay yes. Pero ang pagbabago ay hindi galing sa kanya. Ang pagbabago ay galing sa kapangyarihang nasa labas ng kanyang pagkatao at nasa taas ng kanyang pagkatao. Yan ay walang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay may kapangyarihang bumago ng lahat. Hindi ba? Nung nilikha niya ang mundong ito, hindi lang niya ito nilikha at pinairal. Nilikha na ito pagkatapos mula sa pagiging walang forma, nilagyan niya ng forma. Mula sa kadiliman, nilagyan niya ng liwanag. Genesis chapter 1 verses 2 and 3. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. See? And not only that, the Holy Spirit can master our spirits. Ang banal na Espiritu kayang baguhin ang ating mga Espiritu. Kaya niyang gawin na ang isang taong mayabang ay gawin niyang mapagpakumbaba. Yung isang taong makasarili, gawin niyang isang taong mapagkawang gawa. Yung isang taong nanluloko o nandaraya ay gagawin niyang isang taong tapat. Yung isang tao na ang puso ay bato ay gagawin niya na magtataglay ng isang puso naman, sapagat ang Diyos lang ang may kapangyarihang bumago ng tao. In fact, the very character of the people in the New Covenant according to Jeremiah chapter 31 verse 33. Ano po ang katangian ng mga taong kasama sa bagong pakikipagtipan? Sabi ni Jeremiah 31:33, I will put my law within them, and I will write it on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people. Alam niyo mga kapatid, tayo kabilang sa bagong pakikipagtipan kung Kristiyano ka. At ang katangian ng mga taong yan, mayroon silang bagong puso. Yung salita ng Diyos, yung mismong Ten Commandments, sinulat niya sa puso. Hindi lang dito sa aklat na ito na mababasa mo. Nandito na sa puso natin ngayon yun. Kaya gusto na nating sumunod. Gusto na natin magpakumbaba. Kaya kitang-kita natin yan eh. At ako bilang pastor, nararamdaman ko yan sa mga tao na nakakausap ko. Kapag talagang Kristiyano kausap mo, pag sinabi mo sa kanya yung pagkakamali niya, yung kasalanan niya, handa niya itong aminin at handa niya itong asisihan. Pero yung kausap mo, nagpo-profess lang na Kristiyano siya, pag sinabi mo yung pagkakamali niya, kasalanan niya, nagagalit. No? Naghahanap ng masisising ibang tao. At ipagtatanggol ang sarili. Magbibigay ng pangangatwiran, kaya niya nagawa yun. Laki ng pagkakaiba eh. Ang Kristiyano sa bagong pakikipagtipan, handang umamin ng kanyang pagkakamali at ito'y talikuran ng kanyang kasalanan kapag ito'y sinabi mo sa kanya. Ang isang taang Kristiyanong hindi totoo, pero akala niya Kristiyano siya. Makikita mo sa reaksyon, kapag sinabi mo na yung pagkakamali niya at ang kasalanan niya, nangangatwiran siya. Alam niyo mga kapatid, the problem of the hearts is addressed through the intervention of God by His Spirit. The Holy Spirit convicts us of our sin. Ang banal na Espiritu, binibigyan ng liwanag ang ating isip patungkol sa pangangailangan ng tagapagligtas. Para maintindihan natin na kung sino si Kristo at ang kanyang ginawa sa krus na magre-resulta sa pananampalataya natin sa kanyang pagsisisi upang tayo maligtas. Ang tanong ko sa inyo, nagtiwala na ba kayo kay Kristo? Nanampalataya na ba kayo talagang totoo? Hindi ko sinasabi kung gaano kayo katagal na dumadalo sa iglesyang ito. Ang tanong ay, nanampalataya ka na bang totoo? Kung hindi pa, ikaw ay nasa isang kondisyong makasalanan patungo sa kapahamakang walang hanggan. Anong hinihintay mo ngayon? Bakit hindi ka lumapit kay Jesus at manampalataya sa Kanya habang may panahon?
Kristiyano ka na, pakita mo sa mundo na ikaw mahal Kristiyano. Papuhian mo ang kasalanan, mahalin mo ang kabanalan. Maging tapat ka sa pagsamba sa Diyos at paglilingkod sa mga kapatid. Maging mapagpakumbaba ka. No? Maging matiisin ka. Sabi ng Biblia, maging mapagpakumbaba kayo sapagkat galit ang Diyos sa mga taong pagmataas. Sa huli, bakit kaya yung Ethiopia na si Ebed-Melech ay nagpakita ng kabutihan kay Jeremiah? Samantalang magkaiba naman sila ng lahi. Hindi siya isang Israelita. Hindi siya isang Hudyo. Magkaiba nga sila ng kulay. Magkaiba sila ng katatayuan sa buhay. Magkaiba sila ng bansa na pinanggalingan. Ba't ang bait ni Ebed-Melech kay Jeremiah? Samantalang yung mga kababayan ni Jeremiah at mga kapwa niya propeta rin, namumuhi sa kanya. Alam mo, matagal ko pinag-isipan din yun eh. Nung binabasa ko yung buong Jeremiah, nakita ko ang sagot. Buksan nyo sa Jeremiah chapter 39, verse 15 to 18. Jeremiah chapter 39, verse 15 to 18. Jeremias 39, 15 hanggang 18. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias, samantalang siya ay nakakulong sa himpilan ng bantay na sinasabi, "Tumayo ka, sabihin mo kay Ebed-Melech na taga-Ethiopia, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Tutuparin ko ang aking mga salita laban sa lungsod na ito, sa ikasasama at hindi sa ikabubuti. At sa mga iyon ay matutupad sa harapan mo sa araw na iyon. Ngunit ililigtas kita sa araw na iyon at hindi ka ibibigay sa kamay ng mga lalaking iyong kinatatakutan, sabi ng Panginoon." Verse 18, "Sapagkat tiyak na ililigtas kita at ikaw ay hindi ibubuwal ng kaba, kundi tataglayin mo ang iyong buhay bilang gantimpala ng digmaan sapagkat nagtiwala ka sa akin, sabi ng Panginoon." Bakit si Ebed-Melech sa kabila ng kanyang kulay ng balat, ay sa kabila ng kanyang kalalagayan, mahal niya si Jeremiah sapagkat siya'y mananampalataya ng Panginoon. Ganyan ang mga mananampalataya. Binago siya ng Panginoon. Binago siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Binago siya ng krus ni Kristo na siya Panginoon. Tayo lahat ito ngayon. Tayo po ay mga